Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 207. And nasa pagbasa na po tayo ng aklat ng Isaias or si Prophet Isaiah. And our verse for today is Isaiah chapter 1 verse 18. And sabi dito, "Hali kayo at tayo'y magpaliwanagan," sabi ni Yahweh. "Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak." During this time, ang ating Panginoong Diyos ay gumagamit ng mga propeta. Ginamit ng Panginoon Diyos si Prophet Isaiah during the time ng paghahari nila Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah. And syempre, gaya ng alam natin, ang bansang Israel ay patuloy sa paggawa ng kasalanan, patuloy na tumatalikod sa Panginoong Diyos. After silang ilabas mula sa pagkaalipin sa Ehipto, ay patuloy sila na sumamba sa ibang Diyos, patuloy nilang kinalimutan ng Panginoon. Nakakalungkot nga yung sinabi ng Panginoon dun sa verse 3 ng Isaiah 1 kung babasahin natin. Kasi sabi ng Panginoon through Prophet Isaiah, mabuti pa raw yung mga baka, kilala daw yung mga amo nila. Yung mga asno, alam kung saan sila kumakain. Samantalang daw ang bansang Israel na kanyang minamahal at piniling bayan ay hindi raw siya kinikilala. Hindi raw siya maunawaan ng kanyang bayan. At tinawag pa nga niya na bansang makasalanan, mga taong puno ng kasamaan, and mga anak ng katiwalian at mga masasamang tao. Pwede naman na hayaan na lang ng Panginoon na manatili ang Israel or tayong mga tao sa ganong estado, di ba? But then again, sa sobrang habag at pagmamahal sa atin ng Panginoon, siya pa rin yung nag-reach out. And patuloy siya, kung babasahin natin chapter 1, nag-i-invite siya, kagaya ng binasa natin, di ba? Nagbibigay pa rin siya ng chances sa mga tao. Makikita natin dito yung ugali talaga ng Panginoon na siya ay, yes, puno ng habag at biyaya sa bawat isa sa atin, pero siya rin po ay isang matuwid na Panginoon. Ayaw niya ng kasalanan dahil siya ay isang banal na Diyos, and ayaw niya rin tayo na mapahamak. Kaya patuloy siya na nag-o-offer sa atin, and nagbigay siya ng salita through Prophet Isaiah na kahit gaano daw kapula, kung sa English translation siya, sabi yung crimson saka yung scarlet, na kung sinearch ko siya, ano, crimson saka scarlet, sinearch ko siya, nga sa Tagalog pula, parang isa siyang parang yung kulay niya sobrang tindi ng pagkapula, na tipong hirap-hirap tanggalin sa damit, yung tipong parang pakiramdam natin ito ay isang klase ng kasalanan or pinagdaanan natin sa buhay na hindi maalis-alis. Yung parang mantsa na siya, nagmantsa na siya. And I don't know about you, pero ako kasi may mga ganong kasalanan ako. Parang kasalanan ba na parang ang hirap-hirap ng makalimutan, para bang pag naaalala mo, sana hindi ka na lang dumaan dun sa ganong klase ng kasalanan. Yung tipong pag nalaman ng mga tao kung gaano katindi yung kasalanan na nagawa mo na yun, sigurado i-reject ka nila or baka lalayuan ka. Yung mga ganong klaseng uri ng kasalanan. And yet, kahit hindi ka tanggapin ng lahat ng mga tao, pandirihan ka ng mga tao, or i-reject ka ng mga tao, ang Panginoon Diyos, lagi pa rin siya nag-aanyaya na lumapit ka sa Kanya at humingi ng tawad at magsisi sa mga kasalanan natin at tatanggapin niya tayo. Alam niyo yung story ng prodigal son? Naalala ko lang bigla kasi nga, yung prodigal son doon, winaldas niya yung kayamanan ng kanyang ama, tapos sobrang tindi ng kasalanan niya hanggang sa dumating siya sa point na nagpakain siya ng baboy. And what strikes me is nung bumalik siya doon sa kanyang ama, sabi doon sa Bible verse, tinakbo siya tapos niyakap siya at hinalikan. Kung titingnan lang natin, parang masyadong normal kasi tatay naman niya yun. Pero alam mo yun, makikita natin doon na yung kanyang anak, galing to sa babuyan eh. So halo-halong amoy to. Halo-halong kabahuan, halo-halong dumi. Sinabi ba nung tatay na pagdating ng anak niya, maligo ka muna doon, mag-shower ka muna bago kita yayakapin, bago kita halikan? Hindi eh. Sobra yung pagka-miss niya dun sa anak niya, na tinakbo niya at miss na miss niya. Kahit ano ang amoy mo, kahit saan ka galing, tatanggapin pa rin kita. Huwag nating isipin na wala ng pag-asa, na wala na tayong pag-asa magbago, na hindi na tayo patatawarin ng Panginoon,
nililinlang lang tayo ng kalaban. Kung magsisisi tayo, tatalikod tayo sa mga kasalanan natin, susunod tayo sa Panginoon, wala tayong ginawa dati na hindi niya papatawarin. Patuloy ka pa rin niyang yayakapin, patuloy ka pa rin niyang mamahalin, hindi dahil sa kabutihan mo. Wala tayong kabutihan sa ating sarili. Kaya siya mapagmahal, kaya siya mapagpatawad, kaya siya puno ng habag at biyaya, kasi yun talaga siya. At hindi niya kayang i-deny ang kanyang sarili. Kung alam mo yung story ng prodigal son, at nandun ka na sa rock bottom ng buhay mo, na parang wala ka ng ibang tatakbuhan, run to our Father. Lagi siyang nag-aantay sa atin with open arms. Patuloy siyang nananabik sa iyong pagbabalik. Paano mangyayari yon? Sabi sa Romans 5:8, God demonstrates His own love for us. Nung tayo ay makasalanan, namatay ang ating Panginoong Jesucristo para sa atin. And again, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig sa atin ng ating Panginoon, na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak na si Kristo, Panginoong Jesus, na kung sino man daw sumampalataya sa kanyang anak, ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And maraming mga tao, nire-reject pa rin nila ang ating Panginoong Jesus, ang regalo ng Diyos sa atin para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Pero para daw sa mga tumanggap at naniwala sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, ang sabi sa Bible, John 1:12, binibigyan niya ng karapatan para tawaging anak niya. Talikdan na natin ang lahat ng mga kalokohang kasalanan na ginagawa natin at patuloy tayo na bumalik sa ating Panginoong Diyos at maglingkod sa Kanya, sumampalataya sa mga ginawa niya para sa atin. Walang mapulang kasalanan or walang madilim na nakaraan ang hindi kayang hugasan ng banal na dugo ng ating Panginoong Yesus. Siyasatin natin yung ating mga sarili, yung bawat puso natin. Meron ba tayong nagawa sa nakaraan na parang hanggang ngayon dala-dala para natin yung guilt feelings? Yung tipong parang akala natin wala nang kapatawaran dahil sa sobrang kasamaan or kadiliman na ginawa natin sa nakaraan. Laging merong pag-asa, laging merong tatanggap, laging merong magmamahal. Lapit lang tayo sa ating Panginoong Diyos at humingi tayo ng kapatawaran sa mga nagawa nating kasalanan. Yung sinserong pagsisisi sa kasalanan. Dahil sabi nga, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful to forgive us and cleanse us from our unrighteousness. Anumang struggles natin ngayon, isurrender natin lahat sa Panginoon. Allow Him na magbago at kumilos sa bawat buhay natin. And sabi pa nga, di ba, sa Bible, if anyone is in Christ, he is a new creation. Bago na raw tayo, wala na raw yung dati, kundi bibigyan niya tayo ng panibagong identity. And kung ikaw naman, yung kagaya ko, nakatanggap ng same na grasya ng Panginoon, grasya lang ito lahat ng Panginoon. Kung ganun ka rin, bakit hindi natin i-extend din yung grasya na ito at habag sa ibang tao? Maraming mga tao ang nangangailangan ng katotohanan na ito dahil maraming mga tao ang ligaw, nahihirapan, nawawala ng pag-asa. Pakiramdam nila wala na nagmamahal sa kanila. Patuloy na naniniwala sa kasinungalingan ng kalaban. And dati rin tayong ganun. Dami nating gusot na ginawa sa buhay natin. Pero si God yung nagplansya. Siya yung pumick up ng mga broken pieces natin at ginawa tayong napakagandang masterpiece. Siya yung klase ng Diyos na kahit na gaano man kapula yung mantsa ng ating mga kasalanan, ay kayang-kaya niya itong paputiin na singputi ng bulak at ng nyebe. At yun ang klase ng pagmamahal na kayang magpabago sa akin at sa inyo. God bless everyone. Inawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.